Alright, magandang araw ho sa inyo lahat dyan mga taga Davao, no? So here we go again, watching our beautiful city. Meron tayong mga ano dito, mga gusaling makikita. Dami na ho niyan. Hindi lang talaga siya din ganun ka highlight. Kumbaga ibig sabihin hindi sila ganun ka dami kong tignan. Gawa nung scattered kasi sila, no? Segregated, di ba? Hiwalay, no? For example, ha? So let's do the counting. Ano ba tawag dyan? May mga gusali dito actually hindi ko pa alam kung anong mga pangalan, no? At kung saan matatagpuan. I mean siguro sa directions, oo, alam ko naman yun eh. Yung mga ano natin dito, yung ating sketch, no? Yung geography natin dito sa Davao City. So for example ha, so yung mga gusali sinasabi ko sa inyo hindi ko alam kung ano at saan. Ito for example, kita nyo ba yan? Yan, yung is blurred na yan ha, kasi yung ano natin camera, yan na yung kaya ho niya na i-zoom in. So yun po yung gusali na yan, di ko alam kung saan yan, no? Pero sige lang, one of this day mapupuntahan natin. Sa mga hindi taga Davao, ganyan kalaki ang Davao City. To the point na kahit ako, gala, vlogger na, nagko-content na ako ng mga ganitong mga uri ng content, no? Pero hindi ko pa yan halos mapupunta-puntahan. Oo, hindi natin yan halos sa ganun kadali, hindi siya ganun kadaling puntahan, hindi ganun kabilis marating. Kasi nga malayo na ho yan, no, sa ating kinatatayuan. So dito tayo ngayon sa may Ecoland. Tapos yan naman ay somewhere in Barangay Magtuod if I'm not mistaken. Tama ba? Maa pala, oh, pwede. Tapos dami natin makikita dito ba na ano, gusali. Ayan, mga township. Ibig sabihin ano yan, IT Park. Diba? So dito na area, yung makikita ko ninyo dyan, ano lang yan sila, mga medium rise building lang ho yan, like mga siguro hanggang mga 6th to 7th floor. Pero yung sa malayuan, ito condominium din yata to, hindi ako sure, no? So tama, oh, condominium nga siya sa may likod ng ECC. Ito po yung view ng Davao City. So ito naman yung Malayan, Mapua. So ano yan, mga medium belt lang to dito ha, yung nakikita natin mas malapitan. Tapos kapag ka naman dito na area, ito na yung mga high-rise building. Ito si World Palace Hotel, hindi pa yan siya ganun din, parang belong pa rin siya sa medium built, I mean ano, medium rise building. So ito naman yung ito na yun, mataas na to, no? So dito natin simula yun na natin, high-rise building. Not sure kung ito ay pasok to sa skyscraper, kasi sabi nila pagka naka 26th floor ka daw, pasok ka na sa skyscraper. So far hindi pa siya yata umabot sa 26th floor. Kaya yan, high-rise building lang siya. So ito na, no, ito na yung mga natataasan na gusali. Marami yan sila dyan sa kahabaan ng CM Recto and hanggang sa may JP Laurel, no, Daang Maharlika Highway, doon sa may SM Lanang. Pero yung SM Lanang area hindi natin makikita mula rito, no, napakalayo na kasi noon. So ganyan kalawak, ganyan kalapad ang Davao City, ganyan kalaki, oh, like 3 pirasong Metro Manila. Buong kamay nilaan times 3 point something equals Davao City. When it comes to land area lang ha, hindi naman natin pinag-uusapan yung population tsaka ng ano, ng GDP. Siyempre Davao City, kahit pa sabihin natin na napakayaman ng Davao City in terms of GDP, I mean mayaman, no? Yun na yun eh, GDP, assets, so Davao City consistent, top 10 talaga yan sila pasok, no? So sa GDP na kung sabing ano nila, yun daw yung basihan ng kung pinakamayaman, I mean yun ang basihan ng yaman ng isang syudad, lugar through GDP, hindi sa assets. So Davao City, ano siya, no, encompasses with 600 billion, almost 600 billion na GDP. So ano yan ha, ang Davao City is ano siya, consistent siya na tumataas. Yung iba kasi nagsastagnanta, yung ibang syudad naman ay nag-backward, no, ang kailang GDP. Pero Davao City keep going, no, patuloy ang kanyang pagtaas, ang paglago ang kanyang GDP. So yun, Davao City, kahit pasabi tayo mayaman nga siya, no, GDP sa mayaman ng Davao City, yung economic growth niya is mataas and consistently na growing. Still ano pa rin, napakalayo pa rin ng Davao City pag i-compare siya sa ano, sa Quezon City and the City of Manila and some other cities. Wait lang, pang ilan ba ang Davao? Basta top 5, top 6, basta ano yan, Pasig City, City of Manila, Quezon City and Taguig, Quezon City, Makati, City of Manila, Taguig in Davao or Pasig in Davao, gano'n, no?
So pasok ang Davao City na ano, wealthiest city sa GDP. So yun lang, pag 600 billion lang tayo, nearly, no, around 600 billion, samantalang yung mga nabanggit kong apat ay nasa trillions, or tatlo doon ay nasa trillion. So sure na ako dyan sa Makati, Quezon City and the City of Manila. So trillions yung kanang ano, pinaka GDP. So mayaman sila. Pero at least no, malapit tayo makakalahati or nangalahati man lang at least. So pero pagdating sa land area, yan na nga, bali yung isang buong Metro Manila, isang barangay lang ng Davao City. Anong barangay kaya sila ng ano, Davao City na mako-compare natin? Bukana? Ay hindi naman, no. Hindi naman. OA naman kung Bukana lang. So barangay Bukana kasi yung pinakamalaking ano, sa population lang pala ang Bukana. Marami. Anyway, so lang ha, bali sa mga taga Davao, eto, susubukan natin na araw-arawin ang mga ganitong video na featuring skyline of Davao, featuring cityscape Davao urban area. Daming building dito, no, na ano, high-rise building. So baga syempre kami mga taga Davao City, sinasabihan naman tayo ng ibang mga ethnicity sa ibang syudad na yun na nga, kumbaga parang yung ano daw natin is bundok pa rin, which is okay yun, no, para sa akin. Hindi siya ano, kumbaga maganda siya, mas good yun kasi balance yung ano natin, nature and technology, di ba? Urbanization and ano ba yan? Urbanization tapos green fields, di ba? Greeneries, natures. So at least meron tayo noon parehas, di ba? So high-tech ang Davao City, modern city. And meron din tayong ano, mga makikita mga trees, no, within the city. So, ang ganda kaya tingnan, no. May mga greeneries, di ba? So hindi siya ganun kasakit sa mata, hindi siya eyesore na makita puro lang mga building. Whereas kasi sa totoo lang, very distressing makita yung kamay nilaan, City of Manila, kapag ka nasa Impapawid ka, lalo na kung ang biyahe mo is papuntang Clark, galing ka nang kahit saan ka man, no, mapa Visayas and Mindanao bound for Clark, makikita mo talaga yung ano, yung kamay nilaan from above, na wala ka talaga makikitang green, as in gray lang, no. Color of gray lang talaga yung ano makikita mo sa buong NCR. Yun talaga yung pinakano. Andiyan naman, meron na yung video kung may mag-request dyan. Sige, try natin ano, i-paste ko yung link dyan kung saan nyo makikita yung sinasabi ko sa inyo na parang hindi ako makahinga the moment na ako ano, yoyoko, titingin sa ilalim ng eroplano, na kung saan makikita mo yung view ng buong kamay nilaan. Puro na siya, no, concrete jungle na siya. So wala kang makikita mga trees gaya nito, di ba? Mga punong kahoy. Meron tayo sa Davao. So yun siguro, no. So thank you for watching Davao City. Iba talaga, no. May mga maganda namang lugar sa Pilipinas. For example, Iloilo City, Cebu, maganda naman yung mga lugar nila. Livable city din sila. May magandang lugar naman sa Baguio, for example, no, Marikina, Cavite, somewhere, no, like Tagaytay. Pag Cavite naman, syempre Tagaytay lang yung ano natin dyan, choices option na, nasa option na sana natin pagpipilian. So yung mga Dasmariñas, pas ako dyan, mga Imos, so traffic dyan, tas bahain pa, tas sa tubig na problemado. Although wala namang problema nung ako yung nakatira sa Tagaytay. So Tagaytay, no, isa sa pagpipilian ko. Yung kunyari meron akong resources talaga na makapagpamili na lang, no, kung saan maglagay ng rest house, ay gawa ko sa Tagaytay, tsaka Alfonso, Cavite, maganda doon. Tapos Nasugbu, Batangas, pwede rin, no, pero kailangan meron akong chopper kung sa Nasugbu, Batangas, kasi alayo nun. Ibig sabihin hindi naman siya ganun kalayo, pero dahil nga sa kukonsider natin yung napaka-traffic sa may bandang Novelita, sa may Ternate, sa may Tansa and Kawit, no, so hindi siya ganun ka best advice pag may trabaho ka sa Kamaynilaan. So ano pa ba yung mga top choice sa atin, no, within the Calabarzon area? Bulacan province, pwede rin sa Bulacan, sa may Santa Maria, and ayun, sa Pangpalay, pwede doon, San Jose del Monte, Bulacan, pwede rin sa area na yun. Pero yun nga, kailangan may chopper din ako kasi traffic din yung area nila doon. Mantakin mo, grabe, 3 hours from GMA Kamuning papuntang San Jose del Monte, Bulacan, kasi sa sobrang traffic ng Commonwealth Avenue. Yun lang siguro, no. So maraming lugar sa Pilipinas na maganda, pero iba pa rin talaga kapag sarili mong tahanan, di ba? So hits different pa rin, feels like home pa rin naman. Kaya nga kapag ang syudad mo is sinasabihan ng mga stranghero na feels like home din sila,
ibig sabihin maganda talaga lugar mo. For example, Iloilo City, feels like home din siya, no? Pwede rin siya natin isang tirhan, no? Pwede na ako tumira doon. Kasi maganda naman ang Iloilo kasi meron naman silang barko papuntang Manila, meron din silang eroplano papuntang Manila. And papuntang Davao, ganun, meron din, no? So Cebu, ganda ng Cebu, no? Center. Oh, center of the hemisphere. Hindi naman, kasi ang pinaka-sentro pala ng Pilipinas ay ang Mindoro. Anyways, yun lang siguro. Thank you for watching, no? So every city has its own beauty. So unique, every city is unique, kaya ganoon lang, no? So kung sabihin ng isang tao na maganda ang syudad nila, so be it, no? I-respetuhin natin 'yan, tsaka ano natin sa kanila. Kumbaga i-award, no? Kasi lugar nila 'yun, syempre. Kaya nga napaka-honor, no, na lugar natin sa nabihan ng ibang mga tao, na ibang taga-lugar na maganda.